Dito tayo sa isang kay Tarilla, mga kababayan. Dito tayo kay Tarilla, isang Coast Guard, Commodore. Eto, mga kababayan. Ano bang panawagan ni Tarilla? Ito, mga kababayan. Bago ko basahin itong panawagan or itong sabi ni Tarilla, Commodore ng Philippine Coast Guard, ay sa mga DDS, wag na po kayong mag-comment. Hindi namin aasahan. Hindi namin aasahan na si Fiona ito. Bakit? Ang sabi dito ni Tarilla, Tarilla stresses importance of West Philippine Sea stand. Ang kahalagahan ng paninindigan sa West Philippine Sea in choosing 2028 president. Sabi dito, we need to reach out to increase awareness more para siguraduhin natin na ang Pangulo ng 2028 is not somebody who is going to sit aside of our fight in the West Philippine Sea. At sasabihin ulit na walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito, magkakagyera at mangangakong magjijitski. Ito na. Pinapakinggan na ni Taliera si Tariela si Digong. Ang sabi niya dito, walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito. Magkakagera at magnangakong magjijitski. We have to make sure that the president who will win in 2028 is someone who will pick up what President Bongbong Marcos has started. Sabi ni Tarilla yan. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at magpapatuloy sa laban natin pagdating sa isyu ng West Philippine Sea. Ngayon, Commodore Tarilla ng PSG spokesperson for the West Philippine Sea, huwag ka na pong mag-expect na kung si Sara Duterte ang maging presidente ay maninindigan si Sara dyan. Ibigay pa nila lahat yan. Baka tayuan pa niya ng gasoline station yan. Baka tayuan pa ng basketball court yan. Wala tayong aasahan kay Sara Duterte na maninindigan dyan. Bakit? Nakalimutan mo ba, Commodore Tarilla? Yung mga Coast Guard na binumba ng water cannon ng Chinese Coast Guard, meron bang statement lahat ng Duterte camp doon? Nga. Maskin tinga ni Digong, maskin luga ni Digong, maskin lungad ni Sara, wala kang maririnig nun maskin bulong man lang. Kawawa naman yung Coast Guard, naputulan ng daliri. Kawawa naman yung Coast Guard, tinaga ang rubber boat. Wala kang naririnig doon. Wala kang aasahan pagdating kay Sara. Sa totoo lang, mga kababayan. Wala kang aasahan dyan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung tayo man ay bumoto ng presidente sa sunod eleksyon 2028, piliin nyo na lang yung liberal, utang na loob. Piliin nyo na lang yung kakamping. Piliin nyo na lang si Mama Lenny. Kung walang Marcos, actually wala naman talagang Marcos kaya bawal naman si PBBM tumakbo. Kasi nga last term na lang naman niya, kasi 6 years lang naman ang tatakbong presidente. 6 years lang naman, isang termino lang, 6 years. So kung wala mang Marcos na tatakbo, much better siguro, magkaisa na lang siguro ang kakamping at ang loyalista. Piliin nyo na lang. Sabi ni Angelina Oracion, lutang ang gusto nyo. Kaysa naman sa kawatan. Sabi ni Angelina Oracion, pangit ng ang pangalan, Angelina, tapos Oracion. Magyam-yam ka na lang dyan, day. Piliin namin lutang, kaysa naman sa piliin namin kawatan. Una, ganito, explain ko sa iyo sa panawagan ni Tarilla, sana daw ang manalong presidente sa 2028 ay manindigan at ipaglaban ang West Philippine Sea. Ngayon, ang sabi ni Angelina Oracion, ano ang sabi? Lutang ang pipiliin nyo. Yes, alam nyo kung bakit mas piliin ko ang lutang kaysa sa kawatan. Bakit?
Ang lutang, kapag kinalabit mo yan, mamalini, ay, ano yun, Kent? Ang dami ko kasing iniisip, Kent, kasi yung baha na naman sa Davao, Kent. Actually, Kent, mga mayayabang yung mga namuno dyan, Kent, pero naawa ako sa taga Davao, eh. Kaya naging lutang si Mama Lini. Di ba? Pero, kung si Sara ang piliin mo, hindi lutang, pero kawatan. Maganda ang Pilipinas, di ba? Pero hindi mo alam, ubos na ang pera sa kaban ng bayan. Much better nga yung lutang eh. Kasi pag nalutang, tapikin mo lang, babalik ang isip niya. Na mental block lang konti. Di ba? Kasi nalutang. Kung yung kawatan, sige nga. Ganda, nakangiti. Ha, ha, ha. Alam nyo, sa totoo lang, Mr. Chair, mas masakit ang maiwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach sa Congress. Ha, ha, ha. Pero nabulsa na ang pera. Much better pang bumuto ng lutang kaysa sa bumuto ka ng kawatan. Di ba? Yun ang totoo. Mo buboto ka ng kawatan? Magulat ka na lang. Purdoy na ang Pilipinas. Pero yung lutang, tapikin, mamalini, nagutom na ako. Kanina pa yung pinito mong diningding. Prinito. Kanina pa yung niluto mong ano dyan, pakbet. Ano ba yung niluto mong kare-kare? Actually, si Mama Lini, magaling magluto yan. Kare-kare. Mama Lini, yung kare-kare mo, sunog na. Ay, sorry Ken, kasi iniisip ko kasi kung paano ko bigyan ng pabahay yung mga binaha doon sa Davao. At least, kung naglutang, ang isip kasi niya, wala doon sa niluto, nandun sa baha. Nandun sa nalindulan. Nandun sa mga nalandslidean. Yun ang salitang lutang. Pero aanhin mo yung, okay lang yan, Ken. Sige. Sige, ayusin mo yung luto. Ito yung luto. Okay na to. Kaya masaya, mabilis ang kilos. Okay na to, sige, magluto tayo, Ken. Ito yung kare-kare. Walang iwan yan, mayroong bagoong yan, kumpleto sa sahog yan. Bakit siya active magluto ng kare-kare? Kasi nakanakaw na. Diba? Ganon, mga kababayan. Di bali na yung lutang, Mama Lini. Wala ka pang bagoong sa niluto mong kare-kare. Pasensya na, Ken. Naisip ko kasi yung mga nirerip ni Kibuloy. Naawa ako sa mga kababaihan na nirip niya. Anong gagawin natin doon? At least yung iniisip niya, wala man dyan sa niluto, nandun sa taong bayan. Kay Sara, kumpleto yan, Kent, walang kulang yan. Meron niyang sitaw, meron niyang pichay, meron niyang talong, merong peanut butter yan, imported pa yan. Galing galing Germany. Bakit? Secret. Kumpleto, hindi nakakalimutan. Alam nyo, ang tao, kapag nagkapera, ang tao, kapag nanalo sa loto, di ba, ang saya-saya? Parang walang iniisip na problema. Di ba? Kasi nakanakaw na. Kaya hindi lutang. Bakit? Advance ang isip. Hindi ka pa nililitis, alam mo na sa sarili mo na manalo ka. Bakit? Nakanakaw ka na eh. Di ba? Yun. Angelina Orasyon, alam mo na. Much better pa bumuto ng lutang kaysa bumuto ng kawatan. Magulat ka na lang, yung bahay mo 4 haligi, putol na yung isa, tatabingi na lang kayo di oras. Bakit? Ninakawan ka na. Di bali yung lutang, Mama Lini. Yung bubong natin nilipad. Sige, palitan natin bago. Kaysa, uy, pusit, piyuna. Yung bubong natin, wala na. Hayaan mo na lang yan. Marami naman tayo pambili. Nakanakaw na eh. Masakit, mga DDS, masakit. Sawayin nyo kasi, tigil yung pagnanakaw at sabihin kung saan dinala. Ganun yan. Nakaw kasi. Tigil nyo yung Alam nyo, sa totoo lang, yung pagnanakaw, Kainaro, hello po sir, Miguel Love shoutout. Yung pagnanakaw kasi, mga kababayan, sakit na yan. Kung naumpisahan mo yan nung nasa mababang posisyon ka pa lang, hanggang sa pataas ka ng pataas, itutuloy-tuloy mo yung pagnanakaw na yan, hindi mo na yan mababago. Ganun yan mga kababayan, parang droga lang yan. Kung nakadroga ka, tapos parihab ka, pag nakainom ka, babalik. Babalik yung espiritu ng droga. Hindi mawawala yan kahit pa magparehab ka. Ang droga kasi nananalaytay na yan sa kaugat-ugatan mo. Nagparehab ka nga. Pero pag nakainom ka,
Aatake yun. Babalik yun. Yeah. Ganun ang kawatan. Ganun ang magnanakaw. Hindi ka man nakanakaw ngayon, pero malaki-laki naman ang nanakaw mo noon. Pag dumating ang panahon, magnakaw pa rin yan ulit. May tawag yan sa amin, mga kababayan. Dati kasi may kababata ako, yung umaakyat ng bahay, magnakaw. Pinasan Anton siya. Alam niyo yung santo na si San Anton? Antonio ba yon? Dinadasalan siya nung ninakawan niya hanggang sa nabaliw siya. Kahit nandun yung may-ari, papasok siya magnakaw kasi nababaliw. Sakit kasi ang magnanakaw. Sa totoo lang mga kababayan, yung pagnanakaw, sakit yan. Yeah. Diyos ko, mga kababayan, ganun yan. Ang pagnanakaw, sakit yan. Yan ang lagi ninyong tandaan. Kaya huwag kayo magtiwala sa mga politikong ganyan. Kung nagnakaw na yan noon, 1, 2, okay lang. 3, 4, 5, hindi na yan problema. Sakit na yan. Hindi Tandaan mo 3-term consecutive as mayor. Kasi malaki ang confidential fund sa mayor. Di ba? Dito tayo, mga kababayan. Am I right?